Happy talaga pag may Facebook. Pwede makipagkulitan sa mga kaibigan, maglagay ng mga litrato at video. Pero itong si Aida sa FB problemado dahil ang dati niyang BF naglagay ng video. Sa makabagong nauuso, may ilang sadyang isinasa publiko ang dapat sana'y pribado. Tulad na lang ng mga social networking site na click sa buong mundo. Virtual tambayan ika nga na 24/7 ang saya. Kung saan sa mga chat pwede kang bumida, magsulat ng status na angat sa iba, o mag-comment sa post na nakakaintriga. I like! Pasok din dito pati ang pag-upload ng mga litrato at pag-share ng mga nakakatuwang video. Kapag naitag ika nga sa mga ganitong pakulo, siguradong trending topic ka na ng mga susunod na kwento. Pero tila naging mitya na mas malaking problema ang pagkahumaling ng iba sa modernong teknolohiya. Masela ng kaso kung kaya't ang tunay na profile ng nagre-reklamo itatago natin sa pangalang Aida. Sa kanyang kwento taong 2005 na makatanggap siya ng friend request mula kay Edward na nooy unay tulad niyang single. Pero di nagtagal, nauwi rin sa pagiging in a relationship ang status nilang dalawa. Parang na-fall na lang din po ako kasi parang papi love lang po nung una na ganun. Tapos sineryoso ko po dahil nag-promise po siya sa akin. Kasi po sabi niya, kung gusto po niyang makipag-meet sa akin, kung gusto ko po makipag-meet sa kanya. Sa website na Facebook daw sila nagkalapit at naging connected sa isa't isa. Tapos susunduin niya po ako sa school ko, ganun po. Tapos po nung 1 week na yun, may nangyari po sa amin. Yun po nung nagtatalik na po kami, kinukuhanan niya nga po ako. Pumayag po ako na kuhanan niya ako, pero sabi ko sa kanya, gugurahin din po namin agad. Pero hindi nagtagal, naging complicated na ang status nila. Ang mga magulang daw kasi ni Aida, unlike ang kanilang pagsasama. Kailangan ko na pong mamili. Kaya po, sabi ko po, hindi ko pa naman po kayang mag-isa. Na mas kailangan ko po yung mga magulang ko kaysa po sa boyfriend ko. Pero ang sukli ng mapusok daw nilang pagmamahalan, pagbabanta mula sa dati niyang naging kasintahan. Sinabi niya po sa akin na huwag daw po ako makipag-break kasi po ikakalat niyo po yung videos po namin. Kaya po nagulat po ako after po nung nangyari po sa amin. 5 months na po siya nanggugulo na ikakalat niya daw po yung videos na yun. Tumanggi si Aida na makipagbalikan. Pero ang siste, si Aida naman daw ang binalikan ng dating kasintahan. Ilang araw matapos magbanta ang ex-boyfriend niya, isang sex video ang nakapost sa wall ng Facebook account ni Aida. Kung saan isinapubliko ang mga pribadong eksena nung sila'y magkasama. Sinay ko po yung account ko, hindi ko na po mabuksan. Kasi pinalitan niya na po ng password. Lahat po ng friends ko pinadala niya. Lahat ng relatives ko. Tila hindi pa kontento, may follow-up pa raw na ipinost sa wall niya. Ipinakita maging ang mga hubad na larawan at maseselang video nila sa kama. Sabi niya sa akin, kung hindi ka raw din magiging sa akin, isirain ko yung buhay mo. Wala siyang awa. Demonyo siya, hayop siya. Na hanggang ngayon, galit na galit ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya ng pagpababoy sa akin. Ang bilis ng pagkalat ng video, mayahan tulad sa paglalagay ng TV monitor sa isang mataong lugar. Sa loob lang ng ilang minuto, makukuha nito ang pansin ng publiko. At ganito nga ang nangyari dahil napanood ito ng mga kamag-anak ni Aida, kaibigan, kakilala at ng kalahat-lahatan na. Animoy bumaligtad ang lahat sa mundong ginagalawan niya at labis daw na naapektuhan ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Nahiya po ako sa parents ko. Parang nahihirapan po silang tignan ako. Pero po parang naiinang-inang po kasi ako nung una.
Tapos po pag pumapasok po ako ng school, hindi ko na lang po iniisip na may lumabas na gano'n para hindi po ko maapektuhan. Mabigat ang pinasang kalbaryo ni Aida, pero halos madurog na ang kanyang balikat nang hindi na nagpakita ng awa si Edward sa kanya. Nandak na po ako ulit. Sabi niya po, una pa lang yan. May susunod pa, hintayin mo. Naman ko kinabukasan nakita ko may bagong upload na naman. Tapos ulit-ulit niya sinisend sa mga friends ko. Ang mga desperadong sitwasyon nangangailangan din ng desperadong solusyon. Dito na niya naisip na lumuwas mula sa probinsya ng Nueva Ecija patungong Maynila. At ipinagkatiwala niya na sa investigador ang pagwawakas ng kanyang problema. Susunod, Ikaw muna dyan. banta ng dating nobyo ni Aida, ipapakalat palalo ang video nila kapag hindi nakipagbalikan ng nobya. Kaya si Aida, nagpatulong na sa sumbungan ng bayan. Hindi inaasahan ni Aida na ang masayang larawan nila ng kanyang dating kasintahan madudungisan ng mapait na karanasan sa pagkalat ng kanilang masiselang video. Sobrang binaboy niya ako. Nakakala ko nung una na nirespeto niya ako, kasi mahal niya ako. Pero sa ginawa niya na yun, parang wala siyang magulang. Parang wala siyang kapatid na babae para gawin niya sa akin yun. Nag-ugat na rito sa pagpipilit ng dating kasintahang si Edward na makipagbalikan sa kanya. Nandak niya po ako ulit. Sabi niya po, una pa lang yan. May susunod pa, hintayin mo. Naman ko kinabukasan nakita ko may bagong upload na naman. Tapos ulit-ulit niya sinisend sa mga friends ko. Dahil dito, sagad sa butong pagkamuhi ang naramdaman niya laban sa dating kapareha. Wala siyang awa. Demonyo siya, hayop siya. Sa investigador, lumapit si Aida para raw makamit ang katarungan. Agad kaming nakipag-connect sa mga tauhan ng Manila Police District o MPD. Dito nag-share na rin si Aida na malungkot niyang karanasan. Desidido na raw siyang ireklamo ang kanyang dating kasintahan. Gusto ko po na makulong siya pag gusto ko na pagdusahan niyo po yung lahat ng ginawa niya. Pagkakamali sa akin. Habang nasa presinto, nakatanggap si Aida ng text message mula kay Edward. Gusto na naman daw nung makipagkita sa kanya. Kapag wala ka pa after 10 minutes, uwi na ako. Para wakasan na ang umano'y pangwawalang hiya ni Edward kay Aida, isang plano ang itinasa ng pulisya. Gusto na naman itong former boyfriend niya magipag-meet sa kanya. Ang salita, hindi lang sa Facebook niya ilalabas. Sa isang mall sa Maynila, ang napiling tagpuan ng dalawa. Tahimik kaming lagmanman sa lugar. Hanggang mamatahan namin ang lalaking isinusumbong ni Aida. Saglit muna silang nagkausap. Sa puntong ito na lumapit at nagpakilala ang mga pulis na aming kasama. Ano pulis ha? Sa pulis. Hindi inaasahan ni Edward na magkakaroon ng lakas ng loob si Aida para tulpukan na ang pambababoy sa kanya. Wala nang nagawa si Edward kundi sumama sa mga operatiba. Sa tanggapan ng MPD nagarap ang dalawa. Ang manoy na argabyadong biktima at ang inirereklamong dating jowa. Pero may sariling bersyon daw ng pangyayari si Edward kung bakit niya yon nagawa. Let me put it this way. Kung ikaw yung lalaki, 3 beses niloko ng girlfriend mo. Alam mo yun, binigay mo na yung lahat-lahat. Pero ginago ka pa rin. Inamin niyang siya ang nag-upload ng sex video nila ni Aida. Actually, I didn't intentionally upload the video for public viewing. The first was, it was on a private account. I'm getting my revenge because she fooled me.
Tila nagpanting naman ang tenga ni Aida sa umano'y gawa-gawang kwento. Upo ka muna dyan. Upo ka lang muna. May patita pa. Wala akong awa, parang walang nanay, parang walang kapatid. Bayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Pinasinungalingan ni Aida ang mga bintang sa kanyang pagkatao. Sabi niya po kasi sa akin, kung ikaw para sa'yo, break na tayo. Sa akin hindi pa rin po. Yun po yung sinabi niya sa akin. Kaya po hindi ko siya mabitawan. Kahit na po lagi-lagi kong sinasabi sa kanya yun. Anya, isa itong aral na kanyang natutunan sa masakit na paraan. Kasi isipin mo yung sarili mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung magiging kapalit kapag binigay mo lahat. Kahit alam mo na naging masaya ka. Malinaw na isinasaad ng batas, pang-aabuso at pagyurak sa karapatan ng kababaihan ang ginawa raw ni Edward. Ang tawag doon, Republic Act 9995 o 9995. Ito yung anti-voyeurism law. Ang penalty ho nito, minimum na 3 taong kang makukulong hanggang 7 taon. Sinamahan din namin si Aida sa isang espesyalista sa pag-iisip. Ayon sa doktor, dumaranas si Aida na matinding trauma. Very traumatic ang nangyari sa patient na ito kasi it's actually a violation ng kanyang rights as a woman. So, kung kunyari something private na nag-trust ka sa isang tao, tapos ginawa sa'yo yun, ang first reaction mo is to become depressed. Then eventually, pagka nakuhanan ka ng ganun, mawawalan ka ng tiwala sa sarili, yung self-esteem mo mababa, and then magkakaroon ka ng paranoia or pagdududa sa mga tao. Let's say may tumawang, feeling mo, pinag-uusapan ka. Pero ang ganitong pangyayari, kayang-kaya raw lampasan ng tulad ni Aida. Maswerte tayo at malakas ang loob niya. You just have to accept na nagkamali ka rin and then move on. Pero kung kunyari na-depress, mas maganda kung makikita siya ng specialist or a psychologist man lang for therapy or at least medications kung malalim ang depression. Ang inirereklamong si Edward daw ang mas nangangailangan ngayon ng atensyon medikal. Marami kasing dahilan. Ang dahilan actually para sa case na to ay kakaiba. It's hindi yung macho image ng lalaki. It's more sa masyado siyang possessive, naging stalker na siya to the point of loving her too much. So kung masyado niyang mahal, ginamit niya yung video para hindi siya makawala. So pamba-blackmail. Ipinagbigay alam namin sa pamunuan ng social networking site na Facebook ang paglabag na nagawa ni Edward sa karapatang pantao ni Aida. Hindi naman kami binigo ng Facebook, agad nilang binura ang nasabing video.